Yumuko ako at hindi ko na napigilan ang pagpatak ng luha ko sa sobrang pagkainis at pagkapikon ko kay Kuya Ta. Sa buong buhay ko ngayon lang ako naiyak. Kahit noong mamatay ang lolo ko, hindi ako umiyak. Nakakainis na talaga, Kuya Ta. Nakayuko pa rin ako habang umiiyak. Hinawakan ko ang bewang ko na nanakit dahil sa konting galaw ko, tumitindi ang pananakit nito. Are you crying? Hindi. Tumatawa ako. Tiningnan ko si Kuya Ta ng masama habang pinupunasan ko ang luha ko. Nakakainis talaga dahil nakatingin lang siya sa akin at hindi man ako tulungan na makatayo. Sinubukan ko ulit kumapit sa maliit na mesa para makatayo ako pero hindi ko pa rin magawa dahil lalong tumitindi ang pananakit ng balakang ko. Sumubok ulit ako sa pang-apat na pagkakataon. Nang malapit na ako makatayo, bigla namang nanginig ang tuhod ko at na-out of balance ako. Pinikit ko ang mga mata ko dahil tsak na sa sahig na naman ang bagsak ko pero imbes na sahig ang sumalo sa akin, lumutang ako sa ere. Nang buksan ko ang mata ko, ang seryosong mukha ni Kuya Ta nakita ko. Biglang ang lakas ng kabog ng puso ko na hindi ko maintindihan at ngayon ko lang natitigan si Kuya Ta ng husto. Napakakinis na mukha nito at napakatangos ng ilong at ang labi niya na mapula na parang mansanas. Stop staring at me. Staring? Yan ba yung pag hinahalo ang pagkain? Tumawa si Kuya Ta na parang ang sarap sa tenga ng tawa niya. Pinulupot ko ang kamay ko sa leeg niya para hindi ako mahulog habang buhat-buhat niya ako. Dinala niya ako sa silid ko at ibinaba niya ako sa kama. Kuya Ta, hindi naman ako inaantok. Bakit dito mo ako dinala? Kung hindi ka sumigaw kanina at hindi mo ako tinulak, hindi ka na sana nahirapan na buhatin ako. Tinakot mo pa ako kanina. May galit ka talaga sa akin, Kuya Ta. Hindi na naman niya pinatapos ang sasabihin ko. Kung babae lang si Kuya Ta, isipin ko na pinaglilinhan niya ako. Can you stop talking? And why you're still wearing that shirt? What did I tell you on the phone? Desi, bakit magalit ka na naman? Pinuhat mo lang pala ako dito, sa silid para sermonan. Inis na inis ako kay Kuya Ta. Panisar mo na lang at sigaw sa akin. Humiga ako sa kama, tinila ko ang comforter at tinakpan ko ang buong katawan ko, pati na ang ulo ko. Buisit, ang sakit-sakit na nga ng balakang ko, sasermonan pa ako. Wala talagang awa. Buti pa sa manusia noon, walang nagagalit sa akin. Parinig ko kay Kuya Ta. Ilan sandali pa, hindi ko na siya narinig. Sa pag-aakala kong umalis na ito sa silid ko, tinanggal ko ang comforter na nakatakip sa ulo ko. Kuhapong gurang! Naisigaw ko sa pagkagulat ko na makitang nasa loob pa si Kuya Ta na nakatingin sa akin habang nakakrossed ang kanyang kamay sa dibdib at tumaas ang gilid ng labi nito na halatang pinipigilan ang mangiti. Akala ko lumabas ka na. Magsusorry ka na ba sa pagtulak mo sa akin? Hindi nagsasalita si Kuya Ta at mariin lang akong tinitingnan. Nakakaramdam ako ng hindi ko may paliwanag na pagbilis ng tibok ng puso ko. Nakakainis naman. Baka magkasakit ako sa puso. Pangalawang beses na ito nangyari. Masakit pa ba ang balakang mo? You want me to take you to the hospital? Kuya Ta, ang gwapo mo pag hindi ka nakasigaw. Ayoko nga magpunta sa ospital. Hilutin mo na lang ang balakang ko, Kuya Ta, para bati na tayo. Hindi nakaligtas sa akin ang pagngiti niya kaya napatitig ako sa kanya. Why are you looking at me like that? Kasi Kuya Ta, ang ganda ng ngiti mo at ang gwapo-gwapo mong tingnan pag nakangiti ka at hindi naninigaw. Pag galit ka naman, kamukha mo na si Badong, nakargador sa palengke. Mamungis-ngis ako nang maisip kong itsura ni Badong na pawisan at mukhang hindi naliligo ng isang buwan at ang lakas ng loob na hindi magsuot ng pantaas na damit kaya kita ang malaking tiyan nito. What's so funny? Mali pala ako, Kuya Ta. Hindi mo pala pwede maging kamukha si Badong kahit galit ka. Ang layo pala ng itsura mo sa kanya. Hilutin mo na lang balakang ko, Kuya Ta. Kung naman may kasalanan kung bakit ako nasaktan. Ganun kas ang ginagawa ng lolo ko para mawala ang sakit ng katawan ko. Hindi na naman nagsalita si Kuya Ta. Nakatitig na naman ito at nakikita ko ang sunod-sunod niyang pagluno kaya nagtataka ako. Kuya Ta, ihilutin mo ba ako o tititigan mo lang ako? Hindi mawawala ang sakit ng balakang ko kung titingnan mo lang. Dumapa ako sa kama at hinintay si Kuya Ta na hilutin ang balakang ko na nananakit. Damn it! I can't massage you.
Hindi ako makagalaw habang pinagmamasdan ko sa Daisy na sinusubukan na makatayo. I don't know what is happening to me. Gusto ko siyang tulungan pero ayokong madikit sa balat niya dahil baka kung anong magawa ko. Alam kong mali na makaramdam ako ng init sa isang bata at inosenteng si Daisy. Sa bawat pagniwi at pagdaing nito na nasasaktan, napapamura ko sa sarili ko. Sa bawat pagsubok niyang makatayo at uupong muli, lumilihis ang maluwang niyang shorts kaya nakikita ko ng makinis niyang hita. She isn't aware of how beautiful and sexy she is, and it's driving me insane just looking at her. Sunundan ko ang bawat paggalaw niya at ang bawat pagkibot ng labi niya. She's murmuring something and I'm trying to read her lips. Alam ko naiinis na siya dahil hindi ko siya tinutulungang makatayo. Nang yumuko siya at yumugyug ang balikat niya na senyales na umiiyak ito, ay naalarma ako. Maybe she got hurt badly because of me, I murmured. Gusto kong patuyuin ang mga luha niya gamit ang labi ko. I stared into her eyes and I could see that she was mad at me. Hindi ko na matiis na panoorin siyang hirap na tumayo kaya tumayo ko at binuhat ko na si Daisy. Madikit pa lang ang balat niya sa akin ay may gumagapang na parang kuryente sa buo kong katawan. I tried my best not to glance at her face and at her lips dahil alam kong once na matitigan ko na naman ang labi niya, baka bigla ko na naman itong sakupin at panggigilan, katulad ng ginawa ko nung tulog siya. Nakikita ko sa gilid ng mata ko na tinititigan niya ako na nagpapagulo sa buong sistema ko. Pagkapasok pa lang sa loob ng silid niya, inilapag ko agad sa Daisy sa kama para iwasang tumagal ang pagkakadikit ng balat niya sa akin. Ang daming sinasabi ni Daisy na hindi ko naman naiintindihan dahil ang atensyon ko ay nasa labi niya na gusto ko na namang matikman. Nang gumalaw si Daisy, nakita ko na naman ang kalahati ng dibdib niya. I hate that shirt of hers. She's making me hot again. Dahil sa pagkainis ko sa sarili ko na makaramdam ng pag-iinit kay Daisy, nasaramunan ko siya ng gusto. Gusto kong matawa nang magtalukbong siya ng comforter at magparinig sa akin na kasalanan ko kung bakit nananakit ang balakang niya. I know it's my fault dahil sa kakaiwas ko na makagawa ng kasalanan kay Daisy, nagawa ko siyang itulak at sigawan. I'm so tempted to touch her soft and milky skin pero pag naiisip kong bata pa siya and so innocent, biglang bumabalik ako sa katinuan ko. Ayoko talaga na ma-involve sa isang bata dahil ayoko mag-demand sila sa akin ng mga bagay na hindi ko kayang ibigay. I don't like commitment and I don't like serious relationships at lalong ayoko na magkaroon ng relasyon sa isang bata at matawag akong cradle snatcher. Women are just my bed warmer and no feelings are involved. I can dump them as soon as I'm done with them. I crossed my arms over my chest habang pinapanood ko siya na gumagalaw sa ilalim ng comforter. Pinigilan kong mangiti nang gulat na gulat siya na makita ako na nasa loob pa ng silid niya at tinawag akong gurang na gwapo. I hate that gurang thing but I like it when she thinks I'm a good looking. Wala naman akong pakialam sa mga papuri ng mga babae noon pero kakaiba sa pakiramdam ko pag galing sa bibig ni Daisy ang mga praises. When she started talking again, sa labi niya na naman napuntang atensyon ko. Why those lips are so inviting? Ani ko sa isip. Ang labi ni Daisy na kay sarap panggigilan at lamukusin ng halik. Every time she looks at me in the eyes, I feel so tense. Ang batang maid ko ay nagbibigay ng mga kakaibang pakiramdam sa akin na hindi ko kailanman naramdaman sa mga babae. Inulit-ulit ko pa sa isip ko ang sinabi niyang i-massage ko ang hips niya. What, Daisy? Do you want me to massage your hips? Kuyeta, ilang beses mo nang tinanong yan at ilang beses ko na rin sinagot. Ano ba gusto mo, lumuhod pa ako sa harapan mo para hilutin mo ko? What the hell are you talking about? Kneeling your knees in front of me. Ibang naiisip ko sa sinabi ni Daisy at pakiramdam ko'y biglang nag-init ng gusto mukha ko. No, Daisy! Bakit ba nakasigaw ka na naman, Kuyeta? Paano ko makakapasok bukas kung hindi mo ko hihilutin? Tumingin si Daisy sa akin at tinitigan niya na naman ako ng mariin nang hindi ko inaasahan ang pagpatak ng luha niya at ang mukha niya na nakakaawa. Hindi ko alam kung sinadya niyang magpaawa. Inalas niya ang tingin sa akin at inulubog ang mukha sa unan at nagtaas baba ang balikat nito na senyales na umiiyak na naman ito. Nakaramdam ako ng sobrang awa. I don't have a choice kaya umupo ako sa gilid ng kama na ikinalingon ni Daisy sa akin. Nakita ko ang pagliwanag ng mukha niya at ngumiti sa akin ng pagkatamis-tamis. Itinaas ni Daisy ang t-shirt niya kaya kita ko nang makinis niyang likuran.
Sunod-sunod ako napalunok nang halos nakikita ko na ang gilid ng dibdib niya na parang buong likuran na nito ang hihilutin ko. Why do I keep allowing myself to do what she wants? I'm her boss. Sa isip ko dahil hindi ko naman magawang sabihin sa kanya. Pinahirapan niya talaga ako. I'm so tempted to touch not just her hips but all parts of her body. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng iniuutos niya. Kuya ta, ano bang ginagawa mo? Dalian mo na. Kung ikaw may masakit na balakang kanina pa kita minasahe. Magaling kaya ako magmasahe. Naiisip ko palang na maramdaman ang palad niya sa katawan ko. Nagre-react na ang alaga ko. Dahan-dahan ko ibinaba ang kamay ko sa hips niya. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko dahil sa sensasyong gumapang sa buong katawan nang madama ko ang balat ni Daisy. Why do I care too much about her? Why does she keep making me feel uneasy? How am I gonna continue the massage kung sa unang pagdapo pa lang ng palad ko? Kakaibang init nang nararamdaman ko. Sunod-sunod na pagtunog ng alarm ang nagpagising sa akin. Nakapikit pa ang mata ko habang inaabot ko ang telepono ko sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama ko. Gustong-gustong pang matulog pero dahil unang araw ko sa kolehiyo, kailangan kong mas maagang gumising dahil magluluto pa ako ng almusal namin ni Kuya Ta. Kung maaga na akong gumigising dati, mas inagahan ko pa ngayon. Tumayo na ako at nag-inat-inat. Nawala na ang pananakit ng balakang ko kahit puro sermon at mura ang inabot ko kay Kuya Ta habang hinihilot niya ako kagabi. Stop moving, Daisy! Shit! Nakikiliti kasi ako, Kuya Ta. Ang init ng palad mo. Ang sarap sa pakiramdam. Stop talking! Damn it! Bakit ba? Bawal bang makiliti at magsalita? Ang sarap kaya sa pakiramdam, Kuya Ta. Baba mo pa ng konti. What the hell, Daisy? Hindi ko talaga alam kung bakit nagagalit si Kuya Ta. Ang sarap kaya sa pakiramdam ng hilot niya sa balakang ko. Ang sarap, Kuya Ta. Hilutin mo na rin buong likod ko, please. Ang sarap, Kuya Ta. Idiin mo pa konti. Daisy, stop moaning. Shit. Tama na nga. Ang sakit na ng tenga ko sa kakasigaw mo, Kuya Ta. Tumihay ako ng higa sa kama nang hindi ko pa ibinababa ang t-shirt ko. Napatulala si Kuya Ta at sunod-sunod ang paglunok niya. Inis na inis kong ibinaba ang t-shirt ko dahil sa walang tigil niyang sermon at sigaw. Hindi lang akong comforter hanggang sa ulo ko. Nakakainis talaga. Inihilod nga ako panay naman ang sermon, mura at sigaw. Di na lang sabihin na ayaw. Malakas na parinig ko kay Kuya Ta. Narinig ko ang pagtayo niya mula sa kama. Sa pag-aakala ko lumabas na siya, inalis kong comforter sa ulo ko at laking gulat ko na nakatayo siya sa gilid ng kama. Nakalagay ang kamay niya sa bulsa ng pantalon niya at mariin na nakatitig sa akin. Bakit nandito ka pa, Kuya Ta? How are you feeling? Masakit pa ba ang balakang mo? Hindi ko talaga maintindihan si Kuya Ta. Kanina panay sigaw, sermon at mura niya. Ngayon na may ang bait. Hindi kaya baliw talagang amo ko? Sa isip ko lang kayang sabihin baka mapalayas ako nang wala sa oras pag tinanong ko kung baliw ba siya. Kuya Ta, may dapat ba akong malaman tungkol sa'yo? Dahan-dahanin ko lang na itanong sa kanya kung baliw ba siya. What? Baliw ka ba? Iyan, nasabi ko na. Ako kasi nakasigaw ka na naman. Kasi habang hinihilot mo ako panay sigaw at mura mo, tapos ngayon naman mabait ka. I'm not crazy, Daisy. Change your clothes now para makakain na tayo ng dinner. Kuya Ta, di pa ako nakakapagluto. Wait lang, magbibihis lang ako ng mabilis. Hinubad ko ang pantaas ko at mabilis akong kumuha ng isang t-shirt sa cabinet at isinuot ko ito. Tara na, Kuya Ta, sa kusina. Bakit hindi ka pa gumagalaw dyan? Para ka nakakita ng multo sa itsura mo. Dahil nawala na ang pananakit ng balakang ko, mabilis akong lumabas ng silid. Iniwan ko si Kuya Ta na nakatulala pa rin. Pagtunog ng pangalawang alarm ko, ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Mabilis ako naligo at nagbihis ng uniform ko. Ngayon lang ako nakapagsuot ng ganitong uniform. Sobrang ganda naman. Ang skirt na suot ko hanggang sa kalahati ng hita ko at ang pangitaas naman ay white long sleeve na itinakin ko sa skirt ko. Hapit na hapit ito sa katawan ko at kitang-kita ang makurba kong pangangatawan. Malakas akong kumain pero hindi ako tabain. Sabi ng lola ko naman ako sa aking ina. Nagpahid lang ako ng lip gloss sa labi ko na ibinigay pa ni Ate Maya sa akin noong nasa mansyon pa ako. Ang sapatos ko naman ay 3-inch na heels na nude color na binili ni Kuya David.
Itinali ko ang buhok ko pataas dahil mainit ang panahon. Ang ganda ko pala pag nakasuot ako ng ganito. Mukha na akong tao. Pagkausap ko sa sarili ko sa salamin at gumisi pa ako bago ako lumabas ng silid ko at tumuloy sa kusina para makapagluto ng almusal. Sinangag ko ang kanin na natira namin kagabi. Nagprito ako ng itlog, longganisa at naghiwa ko ng kamatis. Inihanda ko na lahat sa lamesa para pagising ng amo kong masungit, kakain na lang kami. Sabi ni Kuya David kagabi, ihahatid niya ako sa school. Dapat si Kuya Ron ang maghahatid sa akin. Nagbagong isip nito. Pabago-bago talagang isip ni Tandang David at pabago-bago din ang ugali niya. Ganun siguro talaga dahil gurang na. Napabungis-ngis ako sa naisip. What's so funny? Matandang masungit. Naku ba naman Kuya David? Lagi mo nila ako ginugulat. Nakita ko pa ang paghagod ng tingin sa akin ni Tandang David nang tinanggal ko ang apron ko. Ilang beses niya akong tiningnan mula ulo hanggang paa. Good morning Kuya David. Maganda na ba ako? Ang ganda ng uniform ko, di ba? Subukan mong sabihan akong pangit, Kuya David. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. What are you going to do if I said that you're pangit? Saka hindi bagay sa yung uniform mo. Sobrang ikli ng skirt. Kailan pa naging ganyan ang uniform sa university? Ang aga-agay nagagalit na naman sa Tandang David dahil sa uniform ko at hindi pa nakontento sa paninermon. Lumapit pa siya sa akin at ginulo ang buhok ko kaya natanggal sa pagkakatali. You look good in that hair. Sambit ni Tandang David at ngumisi pa na animoy nagtagumpay sa pangaasal niya sa akin. Anong look good ka dyan? Mukha nga akong bruha dahil sa ginawa mo. Nakakainis ka na talaga Kuya David. Ang ganda nga ng pagkakaayos ko kanina. Who told you it's looking good on you? With your hair up? Hindi bagay sa iyo ang uniform. Sa sobrang pagkainis ko sa walang tigil niyang pagsasabi na hindi magandang ayos ng buhok ko kanina at hindi bagay ang uniform ko sa akin, lumapit ako kay Tandang David at idinikit ko ang labi ko sa labi niya at sinimulan kong gayahin ang parusang ginawa niya sa akin. Dahil hindi ako marunong, nakagat ko ng mariinang pang ibabang labi niya at naitulak niya ako at buti na lang, marahan lang ang pagkakatulak niya kaya hindi ako natumba sa sahig. Napabitaw lang ako sa labi niya. Shit! Sigaw ni Kuya Ta at hinawakan ng labi nito. Natulala ako at nakaramdam ako ng takot nang may makita akong dugo sa labi niya. Kuya Ta, may dugo ang labi mo. Sorry, hindi ko sinasadya. Mautal-utal kong sambit dahil sa takot na nararamdaman ko sa dugo at nagsisimula ng manginig ang katawan ko. Lumapit si Kuya Ta sa akin at niyakap niya ako at unti-unting nawala ang panginginig ng katawan ko. I'm okay, Daisy. This is just a small cut. Tumingala ako para silipin ang labi ni Kuya Ta na hindi na nagdurugo. Kitang-kita ang maliit na hiwa sa labi at namumula ito. Pinadaanan ko ito ng hintuturo ko. Masakit ba, Kuya Ta? I think it will feel better if you kiss it again. Buh! Hindi ko narinig ang sinabi ni Kuya Ta dahil sobrang hina nito. Inlapit ko ang labi ko sa labi ni Kuya Ta at ilang sandali pa, ginawa niya na naman ang parusa niya sa akin na gustong gusto ko. Nagising ako sa sunod-sunod na pagtunog ng telepono ko. Inabot ko ito sa maliit na mesa at sinagot ko ito agad nang makita kong si Manang Carmen ang tumatawag. Napatawag po kayo. May problema po ba? Sir, nagising ko po ba kayo? Kakumustahin ko lang po sana ang apo ko. Namiss ko lang po ang batang iyon. Wala na makulit dito sa mansyon. Okay lang si Daisy, Manang Carmen. Huwag po kayo mag-alala. Sa sunod na weekend po, dadaling ko dyan si Daisy. Salamat, sir. Kayo na po ang bahala sa apo ko. Pagkatapos ko makapag-usap kay Manang Carmen, naganda na ako sa pagpasok sa opisina. Naging payapa na ang kalooban ko pagkatapos kong makatulog kanina. Pagbukas ko ng pintuan, naamoy ko agad ang mabangong amoy na nagmumula sa kusina. Nagmadali ako naglakad patungo sa kusina. Bigla ako nakaramdam ng pagkasabik na makita si Daisy. Abalang-abala ito na nagluluto at hindi pa ako napapansin. Pinagmamasdan ko ang bawat galaw niya at hindi ko maiwasan na hagurin ng tingin ng kabuuan niya na natatakpan ng apron kaya hindi ko pa nakikita ang uniform niya. Pinigilan kong matawa ng gulat na gulat siya nang magsalita ako dahil pinansin ko ang pagtawa niya. Nang tanggalin niyang apron niya at makita ko ang kabuuan niya, napasingap ako sa nakikita ko. She looks mature when her hair is up
na bagay sa kanya. Hindi mo akalain na 17 pa lang siya dahil sa ayos niya. Nang bumaba ang paningin ko sa suot niya, doon ako nakaramdam ng inis dahil napakaikli ng skirt na suot nito at kitang-kita ang makurba nitong katawan. She's so beautiful and sexy in her uniform. Ani ko sa isip. Sa ayos ni Daisy ngayon, walang lalaki ang hindi mapapatingin sa kanya na ikinaiinis ko. Wala ako sa university para mabantayan siya. Sa inis ko'y ginulo ko ang buhok niya at sinabi kong hindi bagay sa kanya ang nakataas niyang buhok. I wanted to take off her uniform and throw it in the trash bin. Why did they make a uniform that showed too much skin? And murmured. Gulat na gulat ako nang halikan ako ni Daisy dahil sa pagkakainis niya sa akin. Kahit hindi ito marunong, pumalik, gustong-gusto ko pa rin ang paglapat ng labi niya sa akin. Natakot sa Daisy na makita niyang dumugo ang labi ko dahil sunubukan niyang gayahin ang ginawa ko sa kanya. Nakikita ko ang takot sa mata niya pag nakakakita siya ng dugo. Kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Don't be scared, Daisy. I promise. I'll always be here for you and I'll protect you. Aalagaan kita at poprotektahan sa lahat. Sa isip ko. Nakakainis talaga si Kuya Ta. Pinaghirapan ko ayusin ang buko tapos sasabihin pa akong hindi bagay sa akin ang suot ko. Matandang masungit na masarap humalik. Bulong ko habang naguhugas ako ng mga pinagkainan namin ng almusal. Nang lumingon ako sa mesa, nakaupo pa rin si Kuya Ta at nagbabasa ng dyaryo na gawain niya na sa umaga. Napaka-formal nitong tingnan habang nakaupo sa mesa na may hawak na dyaryo. Nakasuot na ito ng pang-opisina na color blue na suit. Napakagandang tingnan at mayaman na mayaman talaga ito kung manamit. Para itong modelo ng mga pangmayaman na damit. Kuya Ta, gusto mo ba ng kape? Maaga pa naman bago kami umalis. May kalahating oras pa bago niya ako ihatid sa school at siya naman ay papasok sa opisina. Lagyan ko kaya ng asin o kaya hot sauce ang kape para makaganda ko sa pagsira niya ng buhok ko. Napangisi ako sa naisip ko. Don't think about it. I know you're planning to do, Daisy. Ani Kuya Ta. Ginaya-gaya ko ang pagkakasabi niya. Ano sinasabi mo Kuya Ta? Nagtanong lang naman ako kung gusto mo ng kape. Hindi lang asin at hot sauce ang ilalagay ko, pati toyo, para sa amo kong toyoin. Di ko na naman napigilan ang mapabangis-ngis. No, I don't want coffee with salt and hot sauce. Daisy, stop asking. Nanlaki ang mata ko sa sinabi ni Kuya Ta. Paano niya kaya nalaman ang nasa isip ko? Hindi na ako nakatiis. Naglakad ako patungo sa gawin ni Kuya Ta. Nang makarating ako sa harap ng mesa, ay pinag-cross ko ang kamay ko sa dibdib ko at tiningnan ko siya ng mariin. Kuya Ta, mapagbintang ka. Magtatanong lang ako kung gusto mo ng kape. Nakakasakit ka ng damdamin. Sinamahan ko ng konting drama para maniwala siya na wala akong gagawing masama at hindi ko iniisip ang sinabi niya. Stop looking at me like that. And I know you, Daisy. You forgot? I already had coffee when I ate breakfast. I know what you're trying to do. Inis na inis ako lumapit sa tabi ng kinahupan niya at hinawakan ko ang ulo niya. What are you doing, Daisy? Inahawakan ko lang ang ulo mo kung gaano kalaki. Kasi ang talino mo. Lumipat ako sa likuran niya habang hawak-hawak ko pa rin ang ulo niya at inilapit ko ang bibig ko sa tenga niya para asarin si Kuya Ta. Ang laki ng ulo mo, Tandang David. Kaya siguro matalino ka. Pero mas matalino ako sa'yo kasi mas bata ako sa'yo. Ikaw, matanda ka na. Bulong ko sa tenga ni Kuya Ta at nang gumalaw siya, lumapat ang labi ko sa tenga niya at sunod-sunod na murang narinig ko sa kanya. Daisy! Stop! Let go of my head! You're in a big trouble for bothering me. Tanawanan ko lang si Kuya Ta. Binitawan ko ang ulo niya sabay ang paggulo ko sa buhok niya, katulad ng ginawa niya sa buhok ko. Ayos na ayos pa naman ang buhok niya at napaka-formal tingnan. Ngayon mukha nang nadaanan ng bagyo. Much better. Panggagaya ko sa sinabi niya kanina at sumasakit na ang tiyan ko sa kakatawa dahil sa itsura ng buhok ni Kuya Ta. Minsan talaga may pagkaisip bata ako kahit 17 na ako. Natigil ako sa pagtawa nang tumayo si Kuya Ta at masama ang tingin niya sa akin. Natameme akong bigla at nakaramdam ng takot dahil napakaseryoso na mukha niya na walang kangiti-ngiti. Tandang David, huwag ka na magalit please. Ikaw naman nauna ng gulo ng buhok ko. Hindi pa din nagsasalita si Kuya Ta. Nakakatakot pa rin ang mukha niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, bigla ako nakaramdam ng kaba. Ngayon ko lang nakita na ganito ang mukha ni Kuya Ta. Kinagat-kagat ko ang labi ko sa kabang nararamdaman ko.
Stop biting your lips. Galit na nito, kaya napatayo ko ng diretso at tiningnan ko mukha niya na galit pa rin. Nasobrahan na yata ako sa pangiinis sa kanya ngayong umaga. Mukha pa naman siyang puyat. Hindi na ako umimika at nakatingin lang ako sa kanya. Gulat na gulat ako nang binuhat niya ako at inuupo sa lamesa. Hawak ni Kuya Ta ang bewang ko at bahagyang nakabuka mga hita ko dahil doon nakatayo sa pagitan ng dalawa kong hita si Kuya Ta. Lumihis ng konti ang skirt ko dahil sa pagkakabukaka ng hita ko. Nang sulipan ko ang mukha niya, seryoso itong nakatingin sa akin at napapalunok pa. Sorry Kuya Ta. Sambit ko habang nakayuko ako. Ayoko salubungin na nakakatakot niyang tingin sa akin. Sorry for what, Daisy? Dumadagundong na boss ni Kuya Ta at nararamdaman kong pagdiin ang hawak niya sa bewang ko. Kinabig ni Kuya Ta ang katawan ko palapit sa kanya kaya ang lapit na namukha ko sa dibdib niya at nalalangap ko ang suwabing amoy niya. Ipinikit ko pa ang mata ko para lang hapin ang amoy ni Kuya Ta na ang sarap sa ilong. Ang bango. Idinikit ko lalo ang mukha ko sa dibdib ni Kuya Ta at ilang beses kong sininghot ang amoy niya. Hindi pa ako nakontento, umawa ko sa bewang niya at kinabig ko siyang palapit sa akin at inilapit ko ang ilong ko sa may leeg niya. Kuya Ta, napakabango mo naman. Ang sarap mong amuyin. Mas inilapit ko pang ilong ko sa leeg niya. Itinagilid ni Kuya Ta ang ulo niya at pinagsawa kong amuyin ang bango niya sa kanyang leeg. Nang gumalaw ng konti si Kuya Ta, sumayad ang labi ko sa leeg niya. Tom, Daisy. Nagulat ako sa pagsigaw niya at tinulak niya ako palayo sa katawan niya. Akala ko mapapahiga ako sa lamesa sa lakas ng pagkakatulak niya sa akin. Buti na lang nahawakan niya ako sa braso bago pa lumapat ang katawan ko sa mesa. Sa pagkakahila niya sa akin, napasubsob naman ang mukha ko sa dibdib niya. Aray! Sigaw ko nang tumama ang noo ko sa botones ng polo niya. Sa lakas ng pagkakahatak niya sa akin, pati braso ko'y nanakit. Nang sulipan ko ang braso ko'y namumula ito. Tanda ng higpit ng hawak niya kanina. Are you okay? Tanong ni Kuya Ta. Tinanong mo pa talaga, Tandang David, kung okay ako. Masakit ang braso ko at ang noo ko. Nakakainis ka na talaga. Ano naman bang ginawa ko? Tinulak mo na naman ako. Naamoy ko lang naman ang leg mo dahil ang sarap amoyin at ngayon lang ako nakalangat ng ganyang klase ng pabango. Sambit ko't sinimangutan ko siya. Umalis si Tandang David sa harapan ko't lumakad siya patungo sa refrigerator. Ang sama mo talaga, Kuya Ta. Nasaktan na nga ako, iiwanan mo ako dito. Galit na ani ko sa kanya. Hindi niya ako pinansin na lalong nagpainis sa akin. Yumuko ako at inis na nagpapadyak ako sa hangin. Nagulat pa ako nang dumampi sa braso ko ang malamig na bagay at nang tingnan ko ito, isang ice pack na hawak ni Kuya Ta at idnadampi-dampi sa braso kong namumula. Seryosong mukha ni Kuya Ta na nakatingin sa braso ko at nang sulyapan niya ang noo ko, napamura ito. Damn it, Daisy. Stop doing stupid things that it can hurt you. Look what happened. Huwag mo na akong aamuyin ng katulad ng ginawa mo kanina. Naintindihan mo ba? Bakit ka ba nakasigaw? Tsaka ano pinagsasabi mo dyan? Hindi ako stupid. Kala mo hindi ko naintindihan? Naamoy lang, nagagalit na. Ang sarap kasi sa ilong ng amoy mo. Masama ba yun? Maghanap ka nga, nakausap mo, Kuya Ta. Nainis na ako sa'yo. Tumalon ako mula sa mesa at iniwan ko si Kuya Ta na walang lingon. Dumiretso ako sa silid ko at pabagsak kong isinara ang pintuan ng kwarto ko. Nakakainis talaga si Tandang David na masungit. Pero kanina, nakatakot ang mukha niya na seryoso. It's not the right time, Boo. I can wait. Ani ko sa isip ko. Nang dumikit ang labi ni Daisy sa leeg ko, naitulak ko siya dahil kung hindi baka hindi siya makapasok sa araw na ito dahil sa pag-angkin kong gagawin sa kanya. Damn it, this is getting harder and harder to control me from taking her. Paano ko magagawang ilayo ang sarili ko sa kanya kung sa bawat pagsulyap ko sa kanya, parang hinahatak niya akong palapit sa kanya. Kung hindi ko nahawakan ng braso ni Daisy, baka kung napaano na siya. Sa kagustuhan kong iiwas ang sarili ko sa kanya, lagi ko siyang naitutulak. Nang makita ko ang braso niyang namumula, nakaramdam ako ng inis sa sarili ko. Sorry po. I murmured habang naglalakad ako patungo sa refrigerator para kumuha ng ice pack. Plano kong iwasan muna si Daisy dahil ilang beses ko na siyang nasaktan. It's not my intention to hurt her pero tuwing gagawin kong ilayo siya sa akin,
Nakakagawa ako ng bagay na ikasasakit niya. She's so naive kaya hindi niya alam na ang mga ginagawa niya na paglapit-lapit sa akin ay maaaring ikapahamak niya. Ilang beses kong minura ang sarili ko nang makita ko ang namumulan niyang braso at noo at nag-aalala ako nang makita ang galit sa maganda niyang mata. 5 minuto na ako nakatayo sa may pintuan ng silid niya. She's sulking about what I did to her, kaya gusto ko siyang kausapin pero naduduwag ako. David Jimenez, naduduwag na harapin ang batang maid niya. Buong buhay ko hindi ko alam ang salitang duwag. I was born to be tough and ruthless. At this moment, I feel cowardly to talk to Daisy. Gusto kong pagtawanan ng sarili ko. Kuya ta, anong ginagawa mo dyan? Gulat na gulat pa ako na nasa harapan ko na si Daisy. Nothing. Napadaan lang, kalalabas ko lang ng kwarto ko. Nauutal kong tugon sa kanya. Hindi ka na nagtatampo sa akin? Eh, oo nga pala. Hindi pala dapat kita kakausapin dahil naiinis ako sa'yo. Tugon niya tiningusan ako. Hindi ko napigilan ang mapangiti sa inasal niya. Anong inangiti-ngiti mo dyan, kuya ta? Hindi pa tayo aalis? Baka malate na ako sa unang araw ko sa university. Okay, boss. We're leaving. Napailing-iling na lang ako. Baliktad na talaga. Siya na ang boss at ako ang tagasunod sa kanya. Si David Jimenez na bilyonaryo ay naging tagasunod na lang sa batang maid niya. Kasi sabi ko lang naiiwasan ko siya pero heto na naman ako.